Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nasa ikalimang Misa de Gallo na tayo. No? Imagine, no? Nakakalima na tayo. Kumbaga, kalahati na, halfway through. No? Halfway through. At hinihiling natin sa Diyos, na sa kanyang kabutihan ay makumpleto natin kahit pa tayo ay nasa pandemya. At bagamat tayo ay nagsisikap na makapagsimba at maipahayag ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, dapat pa rin po nasundan ang mga kailangang gawin. No? So I ask those especially those who are staying outside, na ating obserbahan ang social distancing, para po yan sa ating kaligtasan lahat. Yan. Kasabay po ng ating ikalimang Misa de Gallo ay ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento. Ibig sabihin talagang konting-konti na lang, Pasko na. Konting-konti na lang, Pasko na. And I am sure, 12 months ago, December of last year, we were preparing for the festivities of Christmas. Siguro ganitong panahon, December 20, last year, siguro nagkukumahog tayo sa palengke, sa grocery, sa shopping malls, para kumpletuhin yung mga regalong gusto nating ibigay. Siguro naglilista ka na ng mga inaanak mo na pagtataguan mo. No? Siguro ay tinitingnan mo na yung natanggap mong 13th month at bonus. Dahil malapit na yung Pasko, paano ko pagkakasahin ito? Paano kami magsasaya? No? Ganyan siguro tayo last year. At pagkatapos ng Pasko, I am sure every time we finish a festivity, meron tayong mga realizations sa sinasabi natin, ay, next year nga, iba na yung gagawin ko. Next year nga, ito naman ang gagawin ko. O kung this year, ang tema ng ating celebration, tayo, Hawaiian. Next year, 80s naman, yung tema natin. We have plans. Hindi ba? Pero tila baga, this time, hindi natin magagawa. This time, nawala. Pwede pa naman kayo mag-party, no? Online. Lahat ngayon online. Kaya yung mga inaanak ko, yung regalo ninyo, online din. God bless you. Online. No? Online na lang natin magagawa. At bahagi yung mga plano natin, kaya tayo may kakayanan na mangako. Hindi ba? Bakit ka nangangako? Kasi mayroon kang naiisip. Bukod sa lakas ng loob mo, meron kang naiisip na plano. Mangangako ka ngayon dahil may plano ka. Kaya huwag kang mangangako kung wala ka rin lang namang plano. Aray ko, Father. Totoo yan. Kaya nga, yung salitang promises are made to be broken, ay nakaugat yan sa mga kaisipan na walang pagpaplano. Madalas nabe-break, hindi natutupad ang mga pangako dahil sa oras na ibinigay yung pangako, ang kanyang pinagbasihan ay hindi ang kanyang plano, kundi ang kanyang nararamdaman.
Tama, mali. Madalas kaya nasisira o hindi nagagampanan ng plano ang pangako ay dahil ang pinagbasihan ay ang nararamdaman. Sa oras na yun, ang saya-saya niya. May ngumingisi sa gilid kasi nakaka-relate talaga to. No? Siguro ang saya-saya niya sa oras na yun. Do you remember Herod? When the young lady danced in that dinner celebration in his palace, sobrang tuwa ni Herodes sa galing ng pagsasayaw ng dalaga. Sinabi niya, dahil magaling ka, ibibigay ko sa iyo anuman ang hilingin mo, kahit kalahati pa ng aking kaharian. At sabi ng dalaga, sa sulsol ng kanyang nanay, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. At nung hiningi ng bata kay Herodes ang ulo ni Juan Bautista, si Herodes wala nang magawa. No? Kapag ang pinagbasihan ay ang nararamdaman lang. Nangangako tayo dahil mayroon tayong plano. Nangangako tayo dahil meron tayong foresight. Meron tayong vision ng kinabukasan. At ito yung tema ng liturhiya ngayong araw na ito. Narinig natin sa Ebanghelyo yung Annunciation na tinatawag. Ilang araw na nating naririnig ang Annunciation. Annunciation kanino? Kay Jose. Di ba? Nung gusto na niyang hiwalayan si Maria, in-announce sa kanya ng anghel kung bakit buntis si Maria. At binigyan siya ng malaking gampanin. Pagkatapos nun, dumating na naman ang anghel kanino? Kay Zechariah. In-announce kay Zechariah ang alin? Ang pagbubuntis ng kanyang asawang si Elizabeth. Ngayon, announcement na naman. No? Walang kapaguran tong si Gabriel. No? Announce ng announce. Pumunta kay Maria at sinabi sa kanya na siya'y magdadalang tao. Alam niyo doon sa mga salita ng anghel kay Maria, mayroong 4 na bagay na natutupad. Ano yung 4 na bagay na yun? Una, na itong magiging anak niya ay dakila. Great. He will be great, sabi ng anghel. Ikalawa, ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David. Dahil ang Mesiyas, ayon sa propesiya, ay manggagaling sa lipi ni Haring David. Ikatlo, ito ay anak ng Diyos. At ikaapat, ang kanyang paghahari walang katapusan. At itong 4 na bagay na sinabi ng anghel kay Maria ay hindi imbento ni Gabriel. Dahil kung nakinig kayo sa unang pagbasa, ito mismo ang sinabi ng Diyos kay Propeta Nathan para sabihin kay David. At ano yung konteksto ng pagkakasabi ng Diyos kay Nathan at kay David? Ganito yan. No? Si David, successful na siya. Hari na siya eh. Saan siya nakatira? Sa isang magarang bahay. At sabi ni David, tinitingnan niya siguro yung lahat ng nakapaligid sa kanya doon sa kanyang palasyo. At ang sabi niya, ganda ng bahay ko ah. Hari nga pala ako eh. Pero teka lang, sabi niyang ganun. Akong hari, nandito, ang ganda-ganda ng bahay. Pero yung tabernakulo ng Diyos, the tabernacle,
The Ark of the Covenant, kung saan naroon ang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng presensya ng Diyos, ay nandoon lamang sa tent. Kaya sabi ni David, ako nandito sa magandang bahay, tapos yung Ark of the Covenant nasa tent lang. Magtatayo ako ng bahay, mas magandang bahay, para sa Ark of the Covenant, sabi niyang ganon, para maibigay ko sa Diyos ang luwalhati, para mabigyan ko siya ng kaluwalhatian, sabi ni David. At sabi ng Diyos sa kanya, David, hello. Sabi ng Diyos sa kanya, ayos ka lang, okay ka lang. Bakit na siguro ganun ang tono ng Diyos sa kanya? Kasi, ang iniisip ni David, masyadong malakas ang loob niya eh. Pakiramdam niya talagang okay na okay siya, at siya ang pinagmumula ng lahat ng solusyon ng mga bagay sa mundo. Kaya ang sabi niya, bigyan ng bahay ang Ark of the Covenant para maibigay ko sa Diyos ang luwalhati. At siya lang ang may kaya nun. Yun ang kanyang paniniwala. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, David, ako ang naglagay sa iyo dyan. Ako ang naglagay sa iyo dyan. At ang iyong kaharian ay walang katapusan. Magiging dakila ang mga susunod sa iyo. At ang susunod sa iyo ay ituturing kong aking anak. At ang paghaharing ito ay walang hanggan. Kung ano yung sinabi ng anghel kay Maria, yun din ang sinabi ng Diyos kay David. Maraming taon nang nakalipas bago pa mangyari ang pagbisita ng anghel kay Maria. Nakikita niyo ba yung dynamics? May plano si David, at ang kanyang plano, katulad ng sinabi natin kanina, ay nakabase sa kalakasan ng kanyang kalooban. Tapos sasabihin ng Diyos, easy, easy. Hindi lahat ng bagay, ikaw ang basihan. Dahil may pangako ang Diyos at may plano ang Diyos. At ang pangako at plano niya ay gagampanan niya. Mangyayari ang kanyang pinapangako. Mayroong pinaplano ang Diyos. At madalas o lagi, ang plano ng Diyos mas maganda kaysa sa plano natin. Yun nga lang, nare-realize lang natin na mas maganda ang plano ng Diyos pagtapos na. Sa simula, pinagpipilitan natin ang ating sariling plano. Pero pag nangyari na, yung plano ng Diyos, madalas ang sinasabi natin, ay, kaya pala, mas okay pala. Buti na lang. Buti na lang. Dahil kailanman ang plano at pangako ng Diyos ay pawang ikabubuti natin. Mayroong isang pari na Spanish. Ang pangalan niya ay Padre Emmanuel Ramos. 31 years old siya ngayon. Napakabata, no? Ako, 28 lang. Pero, ginigising ko lang kayo. Sabi kasi nung iba, tumitirik na yung mata. 31 years old lang siya. At nung siya'y naordinahang pari,
excited itong batang pari na ito na gawin ang kanyang misyon. In fact, meron siyang mga videos online. Nagtuturo din siya online. May mga vlogs din siya. Dahil bata, exposed siya sa media, kaya sanay siya at gusto niyang gawin lahat ito. Hanggang siya ay na-diagnose na mayroong tumor. May tumor si Father Emmanuel Ramos sa bandang ilong niya. Maliit pa nung una, kaya relax na relax pa lang. At dahil may medisina naman, may doktor naman, ay nagpapacheck up madalas. Tapos ay binibigyan siya ng gamot. May treatment siya sa ospital on a regular basis. Hanggang inabutan ng pandemic. Para sa kaalaman ng marami, doon sa kanilang lugar, higit na mas mataas ang kaso. Kaya pinaprioritize sa ospital yung mga may COVID. Kaya yung ibang mga pasyenteng may cancer, may leukemia, hindi na asikaso. In short, si Father Emmanuel Ramos, hindi nagamot. Ngayon, ang sabi ng doktor sa kanya, pagkatapos ng ilang buwan na hindi makapunta sa ospital, ay ilang linggo na lang ang natitira sa kanyang buhay. Alam nyo, nung inordinahan kaming mga pare, may sinasabi ang obispo sa amin. At ang sinasabi ng obispo, nangangako ka ba na magiging masunurin sa akin at sa mga susunod sa akin? At ang sagot namin ay, opo. Yes, Bishop. And then the Bishop would respond to us saying, may God who has begun the good work in you bring it to fulfillment. May God who has begun the good work in you bring it to fulfillment. Sana ang Diyos na nagbigay sa iyo, nagpunla sa iyo ng mabubuting misyon, ng mga mabubuting bagay na iyong gagawin, ay siya ring tumupad ng lahat ng ito. Diyos ang tutupad, hindi ikaw. Diyos ang tutupad. At si Father Emmanuel Ramos, hindi niya magagawa na yung ibang mga misyon na katulad na nagagawa ng isang ordinaryong pari. Pero sabi niya, itong aking pinagdaraanan, hindi ko naman pinlano. Itong sakit na mayroon ako, ikamamatay ko na, hindi ko naman to ginusto. Pero ito'y magiging paraan para maging mas banal pa ako. Dahil ang gusto ng Diyos, ultimately para sa ating lahat, maging mabuti, maging banal. Sa araw na ito mga kapatid, tingnan natin ang laman ng ating mga isip at mga puso. Marahil sa taong ito, ang dami nating planong hindi natupad. Siguro ang dami na nating frustrations. Siguro ang bigat na ng kalooban. Pero wag nating kalimutan na ang pangako at plano ng Diyos ay higit na mas mabuti kaysa sa kung ano ang pinaplano natin. At kung ano man ang mabuting iniisip mo at plano mo sa buhay, huwag kang mag-alala. Diyos ang tutupad niyan.
may paraan ang Diyos. Kung paanong si Maria, na wala pang relasyon sa kahit sinong lalaki, ay nagdalang tao. Kung paanong si Elizabeth, na isang baog at matanda na, ay nagdalang tao. Ang sabi ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Hilingin natin sa Diyos ang isang bukas na puso, malawak na pag-iisip, at pananampalatayang matibay at nakakapit sa isang mabuting Diyos. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.